Hallelujah. 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 Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papaginhawahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Minsan, iniisip po natin, punong-puno ng paghihirap ang buhay. Madalas, parang pakiramdam natin, dala ng napakaraming mga suliranin, mga pinagdadaanan natin, ang kaya na lang natin gawin, itaas ang ating kamay at sabihin, "Suko na ako." Siguro, sabi nga ng mga matatanda, kaya daw ang mga bata ay umiiyak o dapat paiyakin kapag siya'y pinanganak dahil ito'y tanda ng pagharap sa hamon ng buhay. Maraming bagay ang haharapin niya, maraming bagay ang pagdadaanan niya at susubukin siya. Kung kaya naman, nakakaiyak dahil alam po natin na ang buhay ay punong-puno ng pagsubok. Kaya ang ebanghelyo po natin ay isang paalala sa atin. At ngayon si Jesus ang nagsasabi, "Nais kong maging maligaya kayo. Nais kong maramdaman nyo ang kaginhawahan ng buhay kung papaano ninais ng Ama na kayo ay pagpalain." Kaya ito po ang ebanghelyo. Nagsasabi sa atin, kung napapagod ka, kung may pinagdadaanan ka, punong-puno ka ng problema, alalahanin sa buhay, come to me. Hayaan niyong lumapit kayo sa akin nang maramdaman niyo ang kaginhawahan at pagagaangin ko ang inyong mga dalahin. Alam niyo po mga kapatid, isang napakagandang assurance sa ating Panginoon ang nagsasabing, "Come to me, and I will make your burden light and easy." Pero parang iniisip mo, ang sabi po ni Jesus, "Pasanin mo ang aking pamatok." Kapag inisip mo po ang pamatok, ang pakahulugan po dyan, yan ay burden, yan ay suffering. Ngunit ang pamatok na sinasabi po ni Jesus ay ang pasan natin na kasama siya. Kaya yung pong pamatok na sinasabi sa Ebanghelyo, dalawa po ito. Nga lang, ang dalawa pong ito kailangang same size ang bubuhat.
Pero mas madalas, hindi po tama ang tinatawag nating size ng mga nagbubuhat na ito. Yung isa malaki, yung isa maliit. Ngunit para sa ating Panginoong Jesucristo, kukunin niya ang pinakamabigat at pagagaangin niya ang ating buhay. Kaya naman this time, ang sinasabi po sa atin, pag pinasan mo ang pamatok ko, hindi na lang ikaw ang nagbubuhat, kundi kasama mo ako. Mga kapatid, nga lang po, human as we are, ano ang tendency po natin sa buhay natin? Ang akala po natin, lahat ng suliranin, pasan natin. Lahat ng problema, tayo ang haharap. Nalimutan po nating itaas ang lahat ng ating pinagdadaanan sa Panginoon. Nawala po sa ating puso at isip na ang Panginoon ay ating kasama. Kaya naman ang tingin natin, ako lamang ang bumubuhat. Kaya ang problema, ang bigat-bigat. Bakit po? Kasi tingin mo, ikaw lang ang may dala ng suliranin. Mga kapatid, ang pagsubok ay laging naririyaan. Ito pong ebanghelyo pong ito ay panlaban sa tinatawag na pabigat ng mga Pariseyo. Dahil sa kanila, pinabigat po nila ang batas upang sundin at bigyan at pag-ibig ng Diyos. Ngunit sa araw pong ito, tanda ng pagmamahal ng Diyos, ginawa niya pong siya mismo ang makiisa at sinasabi sa atin, hindi ikaw lamang ang magbubuhat ng pamatok na ito. Hindi ikaw ang magbibigay ng kalunas o lunas dito sa mga pinagdadaanan mo, kundi kasama mo ako. Sa Ebanghelyo, isang napakagandang assurance ang sinasabi ng Diyos sa atin. Ikaw, anuman ang pinagdaraanan mo, anuman ang suliranin mo, anuman ang karamdaman mo, ang Diyos ay sumasayo. Ang kailangan lamang po natin, ma-recognize po natin na hindi tayo ang nagbubuhat. Ang matanggap po natin na mayroon tayong limitasyon. Kaya naman sa Ebanghelyo, ano po ang sinasabi po sa atin? Maging mababang loob ka. Dahil sa kababaan, mas maunawaan mo ang limitasyon mo. Sa kababaan, makikita mo ang Diyos na kasama mo. Sa kababaan, matatanggap mo sa sarili mo na hindi mo kayang harapin ang anumang problemang darating sa buhay mo, lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Ang lahat po ng pinagdadaanan natin, isama natin ang Panginoon. At umasa po tayo na gagawin niya ang lahat upang gumaang ang iyong binubuhat. Sabi nga po ni Mother Teresa ng Calcutta, work without love is slavery. Ano mang gagawin mo kapag hindi nandoon ang pagmamahal, magiging pabigat. Kahit na po ang paglilingkod mo sa pamilya mo, ang pagharap mo sa mga suliranin mo, kung aalisin mo ang pagmamahal, then wala ka pong pinag-iwan sa isang hayop na pinahihirapan. Kaya sa araw pong ito, hayaan po natin ang lahat ng gawain natin, ang lahat ng pinagdadaanan natin, kahit na po ang problema natin ay matampukan ng pagmamahal. Nang sa gayon, maging magaang ang lahat ng bagay dahil alam mo sa sarili mo na ginagawa mo ito sa ngalan ng pagmamahal at alam mo sa sarili mo na ang Panginoon ay sumasayo. Matuto po tayo kay San Agustin na ang sabi, anumang kabigatang tinatanggap mo ay hindi pabigat na ibinigay sa iyo, kundi pakpak para ikaw ay makarating sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ano po yung mga pinagdaraanan nyo? Ano po yung problema nyo? Ano po yung mga sakit nyo? Inanyayahan nyo po ba ang Panginoon sa buhay nyo?
Amen.